Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Ikasyam na Misa de Gallio, katapusang araw ng ating pagsasagawa ng Misa de Gallio. Ilang oras mula ngayon, sasalubungin na natin ang Pasko ng Pagsilang. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin siya. Dumaan man ang ilang mga araw na halos tayo ay medyo nahirapang gumising, umulan, at nagkaroon ng iba't ibang mga sa tingin natin mas kailangan at mas mahalagang gawin. Nagkaroon man ng ilang araw siguro ng pag-absent dahil sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa biyaya ng Diyos, nandito ka, nakikiisa sa banal na misa. Ano ang magandang pagnilayan sa araw na ito bago natin salubungin ang Pasko? Na sa mga naranasan natin sa mga panahon na ito ng simbang gabi, sa mga naging hadlang, sa mga naging iba't ibang sitwasyon, hindi nito kayang pigilan ang napakagandang plano ng Diyos para sa tao. At iyan ang magandang balita. Kung babalikan natin ang lahat ng ating mga pinagnilayan, di ba malinaw na makikita natin doon anuman ang naging pagkukulang o pagkakasala ng tao, anuman ang naging parabang pagtanggi ng tao para makiayon sa plano ng Diyos, mangyayari at mangyayari pa rin ang plano ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng tao, para sa kaligtasan ng tao, at dahil ang lahat ay nagmumula sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Yan po yung ibig sabihin ng pagdiriwang din natin ngayon kasabay ng huling simbang gabi ng ating pang-apat na linggo ng Adbyento, ang linggo ng pag-ibig. Na ang lahat ay gagawin ng Diyos at patuloy na gagawin ng dahil sa pag-ibig, sa ngalan ng pag-ibig. Dahil siya na Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ito ang katotohanan na nais na ipaunawa sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, sa totoo, di ba dapat tayong lumapit, manalig, at magtiwala sa Diyos? Sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat, sa Kanya patutungo ang lahat, at siya ang siguradong makakaunawa sa kung ano ang sitwasyon mayroon tayo ngayon, at siya ang tatanggap sa atin, maging sino ka man, maging ano ka man, sapagkat siya ay Diyos na nagmamahal, Diyos na patuloy na magmamahal, Diyos na kasama natin at kailanman hindi tayo iiwan. Mula sa unang pagbasa, narinig natin ang napakagandang pag-uugnay ng magiging pagsilang ni Jesus sa angkan o sa lahi ni David. Sinasabi na itong ating Panginoon na isisilang ay tatawaging anak ni David. Ibig sabihin, siya'y magmumula sa angkan at lahi ni David. At ayon sa sinabi sa unang pagbasa, meron na noon pa man na mga salita na sinasabi tungkol kay Jesus. At malinaw ang sinasabi ngayon sa unang pagbasa ay ganito: patatatagin ko ang iyong sambahayan pagkamatay mo, David. Isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian.
kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang tinutukoy na darating ay si Jesus, ang anak ni David. Si Jesus na magmumula sa angkan at sa lahi ni David. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, maganda yung ipinapaalaala sa atin na noong si Jesus ay dumating sa sanlibutan, napawi ang kadiliman, wala na yung hiwaga na bumabalot sa mga kung ano ang dapat na paniwalaan lamang. Para dito sa ikalawang pagbasa sinasabi, ang hiwaga na nalihim sa mahabang panahon sa ngayon para sa lahat ay nabunyag. Wala nang lihim na itinatago pa sa lahat, sapagkat kay Jesus ibinubukas niya ang pinto ng kaharian para sa lahat. Hindi na lamang para sa mga Hudyo, hindi na lamang para sa mga mabubuti, kundi ibinubukas ang kaharian para sa lahat. At kasama ka doon, kasama ako doon, kasama tayong lahat doon. Hindi man tayo Hudyo, sa pagdating ni Jesus sa kanyang gawaing pagliligtas, sinakop tayong lahat ng kanyang pagliligtas. Kaya ito ay napakalaking biyaya na dapat ipagpasalamat sa Diyos, sapagkat tayo ay ginawa niyang kabahagi sa kanyang kaharian. May karapatang magmana sa kaharian sa langit, may karapatang tawaging anak. Kaya salamat sa Diyos sa biyayang ito. Sa Ebanghelyo muli narinig natin ang kwento tungkol sa pagbabalita ng anghel kay Maria. At dito sa kwentong ito, muli binigyang diin ang kung ano ang sinabi sa unang pagbasa. Sinasabi dito, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose. Ang tinutukoy, si Maria. Itong si Jose ay isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Iniuugnay na naman itong si Jesus sa angkan, sa lahi, sa lipi ni Haring David, sapagkat iyon ang nakasaad sa kasulatan. Kaya napakasarap magdiwang ng Pasko kapag kahit papaano meron tayong sapat na kaalaman, sino ba talaga itong Jesus na ito at ano ba talaga ang dahilan ng kanyang magiging pagsilang at ano ang kanyang magiging misyon. Napakasarap isipin na bagamat nangyari ito, 1000 taon na ang nakaraan, hindi pa man tayo ipinapanganak noon, pero ang malinaw, bahagi tayo ng pagsilang na ito ni Jesus at ng kanyang naging misyon na iligtas ang lahat. Kasama tayo sa iniligtas ni Jesus nung siya'y ipinako at namatay sa krus. Kaya, pwedeng-pwede na nating sabihin talaga, ligtas na tayo. Ligtas ka na. Dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus, nailigtas na tayong lahat. Ganoon kaimportante at kamakapangyarihan ang ginawang pagtubos ni Jesus sa tao. Ligtas ka na, pero hindi pa.
Paano yon? Ligtas ka na? Oo. Dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus, nailigtas na tayo. Pero hindi pa, sapagkat hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong nagkakasala. Habang nandirito tayo sa mundong ito, paulit-ulit, patuloy na tayo'y nagkakasala. Kaya ang paalaala ng ating mga pagdiriwang, di ba? Sikapin nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sikapin nating mamuhay ayon sa kung ano yung inaasahan ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo sa kabutihan, lumayo tayo sa masama, tumalikod sa mga gawang hindi maganda, at harapin ang daan patungo sa Panginoong Jesus. Kaya iyan yung palaging ipinapaalaala sa atin. Kaya nga sa huling gabi, sa huling umaga ng ating simbang gabi, meron na bang malinaw na nabuong desisyon sa iyo? Simula ngayon, tatalikuran ko na ang aking masamang pamumuhay. Masasabi mo ba na talagang sa pagsisikap na magsakripisyo ng 9 na madaling araw o ng 9 na gabi, natatanaw ko na ang liwanag na walang iba kung hindi si Jesus. Si Jesus ang liwanag na siyang tatanglaw sa ating madilim na buhay. Ang liwanag ni Jesus ang magbibigay sa atin ng malinaw na direksyon kung papaanong tahakin ang daan patungo sa Ama. Kaya nakakompleto na ang marami dito sa atin, bagamat yung ilan may absent. Pero katulad ng sinasabi natin kanina sa simula, hindi kayang hadlangan ng kakulangan ng tao ang napakagandang plano ng Diyos para sa atin, para sa iyo, para sa akin. May magandang plano ang Diyos sa atin. Kaya sikapin nating mamuhay ayon sa inaasahan niya sa atin. Palakpakan natin siya.